Rapido, hituso, mas pinaagang public service, mga komentaryo at kwelang kwentuhan pa rin hatid ni Patrick Tulfo sa Rapido, hituso. Isang oras at kalahating walang pinipiling paglilingkod, totoong tulong sa mga nangangailangan. Ito ang Rapido, hituso. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Nawawala ang stress ko ba? Refreshing breaks, halika na. I can't wait to be with you. San Miguel flavored beer na to. Apple lemon lychee, refreshingly sweet na gusto ko. Apple lemon lychee, San Miguel flavored beer na to. Enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer, apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang supuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protekta ng mga manlalaro, laban dito inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan dito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalian sapagkat dumami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ng www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Alam nyo bang bawal makabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na istruktura ng malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang paalala mula po sa NGCP. May power ang may alam, ligtas ang laging ready. Hala, walang tigil ang ulan. Naku, di matutuyo ang PE uniform ko. Buti may dryer. Basa pa eh. Isa pa nga. Ops, tama na yan. Kahit paulit-ulit mong i-dryer yan, hindi bibilis ang pagpapatuyo. At sabi ng Meralco, 5 piso ang dagdag singil niyan kada buwan. Lo, ganun po ba, Nay? Ganern. Kaya dapat, wais tayo para makatipid. Sabi nino. Sabi ng Meralco. May power ang may alam, ligtas ang laging ready. Brought to you by Meralco. This is a paid advertisement. ASC reference number U0194N0722225M. Alam niyo ba na ayon sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhi ng maruming kolon o malaking bituka? Ayon naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa kolon. Aba, delikado yan. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating kolon o malaking bituka. Ugaliin nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion ng ating kolon. Ang red juice ay merong mahigit 30 sangkap. Hindi na kayo tatamaring maghanda ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili ito sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Not recommended for children, pregnant, and lactating women.
Transform your ideas into reality with Diverse System Solutions, Inc. Unleashing innovation through cutting-edge software and mobile app development. Visit www.dssi.international. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo, di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa, baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan. Para sa bayan, kapwa Pilipino, Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging nandito sa gitna ng hirap nating dinadanas. Patrick Tulfo, tutulong sa mahirap, tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo, ang kasama, anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo, kalaban ng mga tiwali, bantay, pasaway, di siya papahuli. Ipagtatanggol at ipaglalaban kung ano ang tama, kanyang tututukan sa kanyang programa. Panalo ka dito, pagbibigay ayuda sa mga Pilipino. Baka ikaw na ang kanyang matawagan at pupuntahan kapag nangangailangan. Rapido ni Patrick Tulfo to, magbibigay ng tulong para sa inyo. Ang kanyang programa sa gitna ng pandemya, ang inyong katuwang at laging kasama. Tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo, ang kasama, anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo, di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa, baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan. Para sa bayan, kapwa Pilipino, Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging nandito sa gitna ng hirap nating dinadanas. Patrick Tulfo, tutulong sa mahirap, tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo, ang kasama, anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaaga
pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo, kalaban ng mga tiwali, bantay, pasaway, di siya papahuli. Ipagtatanggol at ipaglalaban kung ano ang tama, kanyang tututukan sa kanyang programa. Panalo ka dito, pagbibigay ayuda sa mga Pilipino. Baka ikaw na ang kanyang matawagan at pupuntahan kapag nangangailangan. Rapido ni Patrick Tulpo to, magbibigay ng tulong para sa inyo. Ang kanyang programa sa gitna ng pandemya, ang inyong katuwang at laging kasama. Tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulpo ang kasama. Anak ni Mon Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang patulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo, di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa, baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan para sa bayan, kapwa Pilipino. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging nandito sa gitna ng hirap nating dinadanas. Patrick Tulpo, tutulong sa mahirap, tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulpo ang kasama. Anak ni Mon Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo, kalaban ng mga tiwali, bantay, pasaway, di siya papahuli. Ipagtatanggol at ipaglalaban kung ano ang tama, kanyang tututukan sa kanyang programa. Panalo ka dito, pagbibigay ayuda sa mga Pilipino. Baka ikaw na ang kanyang matawagan at pupuntahan kapag nangangailangan. Rapido ni Patrick Tulpo to, magbibigay ng tulong para sa inyo. Ang kanyang programa sa gitna ng pandemya, ang inyong katuwang at laging kasama. Tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulpo ang kasama. Anak ni Mon Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, rapido ni Patrick Tulpo.
Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa, baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan. Para sa bayan, kapwa Pilipino, Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging nandito sa gitna ng hirap nating dinadanas. Patrick Tulfo, tutulong sa mahirap, tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo ang kasama, anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay, pasaway, di siya papahuli. Ipagtatanggol at ipaglalaban kung ano ang tama. Kanyang tututukan sa kanyang programa. Panalo ka dito, pagbibigay ayuda sa mga Pilipino. Baka ikaw na ang kanyang matawagan at pupuntahan kapag nangangailangan. Rapido ni Patrick Tulfo to, magbibigay ng tulong para sa inyo. Ang kanyang programa sa gitna ng pandemya, ang inyong katuwang at laging kasama. Tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo ang kasama, anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo, Rapido ni Tulfo. Narito ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Flash. News Flash. At ngayon, sa detalye ng mga balita. Magandang umaga, narito ang balita sa oras na ito. Patuloy na pagdagsa ng imported rice sa merkado kahit panahon na ng anihan, pinuna. Detalye ng balita mula kay Dang Garcia.
Nagtataka si Senator Amy Marcos sa patuloy na pagdagsa ng imported rice sa merkado gayong panahon na ngayon ng anihan ng palay ng mga lokal na magsasaka. Pinuna rin ni Marcos ang paggamit ng pamahalaan ng imported na bigas sa kanilang Benteng Bigas programa. Ayon sa Senadora, malinaw na mas pinili ng ilang opisyal ang kumita kaysa protektahan ang kapakanan ng mga lokal na magsasaka. Idinagdag na mababatas na wala rin namang idinedeklarang kakulangan ng supply ang Department of Agriculture kaya't nakapagtataka na patuloy ang pagbaha ng imported rice na tinatangkilik din mismo ng administrasyon. Naniniwala si Senadora na ginagawang sideline na ng mga opisyal ng gobyerno ang pag-angkat ng bigas. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Samantala, lalaking nahulihan ng baril at bala, arestado sa operasyon sa Muntinlupa City. Detalye ng balita mula kay Tony Hildo. Arestado ang isang 43 anyos na lalaki matapos mahulihan ng hindi rehistradong baril at mga bala kasabay ng pagpapatupad ng search warrant sa Barangay Kupang sa Muntinlupa City. Ayon sa Southern Police District, isinagawa ang operasyon na mga operatiba mula sa Kupang Police Substation sa pakipag-ugnayan sa iba pang mga unit sa Purok 3 sa PNR site kung saan naaresto ang suspect na si alias Victor Gupita, residente sa lugar. Pinatupad ng mga otoridad ang search warrant number 26-008 na inisyu ni Executive Judge Lisel Akitan ng Regional Trial Court Branch 205 ng Muntinlupa City dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Nakumpiska mula sa suspect ang isang caliber 38 revolver na walang serial number at isang live ammunition. Kasunod nito, dinala ang suspect sa Investigation Division and Management Section Office para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ako si Tonilo nag-uulat para sa DZME Radio TV. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page. DZME 1530 o mag-login sa www.dzme1530.ph. Mula sa News Center ng DZME, ang Radyo TV. Ako po si G. Dronato. Sumainyo ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ang susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Flash. May radio time, it is now 10:57 in the morning. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Rapido, Hitulfo, mas pinaagang public service, mga komentaryo at kwelang kwentuhan pa rin hatid ni Patrick Tulfo sa Rapido, Hitulfo. Isang oras at kalahating walang pinipiling paglilingkod. Totoong tulong sa mga nangangailangan. Ito ang Rapido, Hitulfo. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsible gaming at hardcore.ph. Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plus sa Panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na istruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang paalala mula po sa NGCP. May power ang may alam, ligtas ang laging ready. Hala, walang tigil ang ulan. Naku, di matutuyo ang PE uniform ko. Buti may dryer. Basa pa eh. Isa pa nga. Ops, tama na yan. Kahit pa ulit-ulit mong i-dryer yan, hindi bibilis ang pagpapatuyo. At sabi ng Meralco, 5 piso ang dagdag singil niyan kada buwan. Lo, ganun po ba, Nay? Ganun. Kaya dapat, wais tayo para makatipid. Sabi nino? Sabi ng Meralco. May power ang may alam, ligtas ang laging ready. Brought to you by Meralco. This is a paid advertisement. ASC reference number U0194N0722225M. Alam nyo ba na ayon sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhi ng maruming kolon o malaking bituka? Ayon naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa kolon. Aba, delikado yan. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating kolon o malaking bituka. Ugaliin nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion ng ating kolon. Ang Red Juice ay merong mahigit 30 sangkap. Hindi na kayo tatamaring maghanda ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng Red Juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili ito sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Transform your ideas into reality with Diverse System Solutions, Inc., unleashing innovation through cutting-edge software and mobile app development. Visit www.dssi.international. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa, baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan. Para sa bayan, kapwa Pilipino, Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging nandito sa gitna ng hirap nating dinadanas. Patrick Tulfo, tutulong sa mahirap, tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo, ang kasama, anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay, pasaway, di siya papahuli. Ipagtatanggol at ipaglalaban kung ano ang tama. Kanyang tututukan sa kanyang programa. Panalo ka dito, pagbibigay ayuda sa mga Pilipino. Baka ikaw na ang kanyang matawagan at pupuntahan kapag nangangailangan. Rapido ni Patrick Tulfo to, magbibigay ng tulong para sa inyo. Ang kanyang programa sa gitna ng pandemya, ang inyong katuwang at laging kasama. Tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo, ang kasama, anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang
pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, Rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, Rapido ni Patrick Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, Rapido ni Patrick Tulpo, di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa, baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan. Para sa bayan, kapwa Pilipino, Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging nandito sa gitna ng hirap nating dinadanas. Patrick Tulpo, tutulong sa mahirap, tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulpo, ang kasama. Anak ni Mon Tulpo, Rapido ni Patrick Tulpo, Rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, Rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, Rapido ni Patrick Tulpo, kalaban ng mga tiwali, bantay, pasaway, di siya papahuli, ipagtatanggol at ipaglalaban kung ano ang tama, kanyang tututukan sa kanyang programa. Panalo ka dito, pagbibigay ayuda sa mga Pilipino, baka ikaw na ang kanyang matawagan at pupuntahan kapag nangangailangan. Rapido ni Patrick Tulpo to, magbibigay ng tulong para sa inyo, ang kanyang programa sa gitna ng pandemya, ang inyong katuwang at laging kasama. Tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulpo, ang kasama. Anak ni Mon Tulpo, Rapido ni Patrick Tulpo, Rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, Rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, Rapido ni Patrick Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo, Rapido ni Patrick Tulpo, di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa, baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan. Para sa bayan, kapwa Pilipino, Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging nandito sa gitna ng hirap nating dinadanas. Patrick Tulpo, tutulong sa mahirap, tumutok
ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo ang kasama, anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay, pasaway, di siya papahuli. Ipagtatanggol at ipaglalaban kung ano ang tama, kanyang tututukan sa kanyang programa. Panalo ka dito, pagbibigay ayuda sa mga Pilipino. Baka ikaw na ang kanyang matawagan at pupuntahan kapag nangangailangan. Rapido ni Patrick Tulfo to, magbibigay ng tulong para sa inyo. Ang kanyang programa sa gitna ng pandemya, ang inyong katuwang at laging kasama. Tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo ang kasama, anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo. Di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa, baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan para sa bayan, kapwa Pilipino. Rapido ni Patrick Tulfo ang laging nandito sa gitna ng hirap nating dinadanas. Patrick Tulfo tutulong sa mahirap, tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo ang kasama, anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@padcor.ph. Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Nawawala ang stress kapag refreshing breaks halika na. I can't wait to be with you. San Miguel flavored beer na to. Apple lemon lychee, refreshingly sweet ang gusto ko. Apple lemon lychee, San Miguel flavored beer na to. Enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer, apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Alam nyo bang bawal makabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na may istruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa
sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang paalala mula po sa NGCP. May power ang may alam, ligtas ang laging ready. Hala, walang tigil ang ulan. Naku, di matutuyo ang PE uniform ko. Buti may dryer. Basa pa eh. Isa pa nga. Ops, tama na yan. Kahit paulit-ulit mong i-dryer yan, hindi bibilis ang pagpapatuyo. At sabi ng Meralco, 5 piso ang dagdag singil niyan kada buwan. Lo, ganun po ba, Nay? Ganun. Kaya dapat, wais tayo para makatipid. Sabi nino? Sabi ng Meralco. May power ang may alam, ligtas ang laging ready. Brought to you by Meralco. This is a paid advertisement. ASC reference number U0194N0722225M. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Thank you very much. Good morning everyone. Good morning. Welcome sa ating programa ngayong araw na ito. Teka lang. Adjust ko na ito nangyari. Alright. Teka lang po. Okay. Anyway, good morning everyone. Good morning. Welcome po sa ating programa. Ngayong pong araw na Lunes Santo. At 30 sa buwan po ng Marso. The last day in the month of March. Alex, how are you, partner? Pagkainit, no? Okay. Alam nyo, I'll be doing my program. I don't know, I'm still thinking. Pero baka bukas, Zoom na rin ako hanggang Wednesday. Wala po tayong programa ng Thursday, Friday. Kasi po wala po ang DZME. We'll be going off air like the rest of the radio stations in the AM band sa FM, no? So, yan po. So, hanggang Wednesday lang po tayo, pati po ang DZME, then off-air. And then, ano ba tayo, Alex? Ang balik natin Sunday or is it Saturday? Pero usually, alam ko, ang balik natin ay every pag-Holy Week sa tinagal-tagal ko sa DZME. Parang Sunday na, no, Alex? Am I right? Hindi ko lang alam. Anyway, tama. Sagot ni Alex. Sagot ni Alex, hey. Alright. So, yan po. Okay. Yan po. Okay, ulitin ko ha. Schedule natin. Ngayon pong Holy Week. Okay, kung kayo po ay regular na taga-subaybay po ng programang ito at ng lahat po ng programa sa DZME. Okay, kami po ay hanggang Wednesday na lang. Holy Monday, Tuesday, and to Wednesday. And then Monday, Thursday, Good Friday, kami po ay off-air hanggang Black Saturday. And then on Sunday, of course, Easter Sunday, back on air na po kami. Okay? Lahat naman po ng radio station. Karamihan po, no? Okay, pati po yung pinanggalingan kong radio station sa DZRJ. Ganun po yan. Off-air po yan. Okay, nakikiisa sa sambayan ng Pilipino sa Holy Week. Okay? At katulad ng binanggit ko, kung kayo po ay regular na sumusubaybay po sa mga programa sa AM, not only at DZME, manonotice nyo pagbalik po ng sa ere ng paborito nyong radio station, ano yan, tawag doon yung malinaw yung signal. Kasi po, ito pong istasyon, syempre, they take the opportunity upang ayusin yung dapat ayusin. Okay? Kahit po doon sa pinagalingan kong istasyon sa RJ, pagbalik ko namin sa ere dati, when I was still connected with the RJ, ano yan, malinis po yung signal. Anyway, ang bad news lang, again, meron yatang malakihan na naman na oil price hike po bukas, no? At ang diesel po ang pinakamalaki pong itataas, no? Parang aabot na yata sa 150 per liter ang diesel at ang gasolina ay aabot na ng 100, Alex. Okay. Wow! Parang take your pick. Kami ang dalawang sasakyan namin, yung aking sasakyan mismo. Diesel po yan. And we're not really using that, I'm not really using that every day, itong diesel ko, no? Kapag may programa na lang. At ang ginagamit namin yung sasakyan ng misis ko na gasolina. Ang laki po ng kamurahan eh.
We're not talking about 3 to 4 pesos price difference, ha? Okay? We're not talking about 3 to 4 pesos na price difference. Pinag-usapan natin dito, 18 hanggang 20 pesos, 24 pesos na pagkakaiba po sa presyo. Okay? Katulad ho nung nabanggit ko sa inyo last week, can you imagine na nagpa-crudo ako. Nabawasan lang ho ng konti yung aking yung nakalagay po sa tangke. Yung pong nakarga ko na diesel max, that is regular diesel, hindi po yung turbo diesel na dati pong kinakarga ko sa sakyan ko. Okay? Yun na lang po, nag-decide ako na diesel max na lang. Yung ginagamit po ng mga jeepney drivers natin, ng mga kapatid. No? Ako po ay gumastos ng 2,200 mahigit po para lang humapon na uli yung tangke ko. Kasi nga po, napakamahal na po ng diesel at medyo nakita nga ako ng medyo mura-mura na gasoline station dyan po sa may kaba ng Rizal Avenue, malapit sa munisipyo, 119 per liter. Dito po sa munisipyo namin, sa Mandaluyong, 120 mahigit eh. So, mura po ng piso. Ngayon no, kung makamura ka ng piso, okay na ho yan. Kasi kumbaga pag tinotal mo, halimbawa kung ikakarga mo 10 litro, that is 10 pesos po. Meron ka makukuha na extra kahit na konti-konti lang, no? Okay? So that is the bad news. Okay, another round of oil price hikes po by tomorrow, Tuesday. Okay? At hindi lang po yan, syempre, masasamang balita rin ay tinatamaan din po ng pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo, pati po yung presyo po ng kuryente. Nag-anunsyo na po ang Meralco po dyan, magtataas po. Although, dahil nga dito sa state of energy emergency, na meron ako nabasa na balita kung saan baka raw suspendin mo na yung mga pass-on charges sa mga customer. Sana nga po, sana nga po. May karapatan daw ang pamahalaan na suspindihin itong pass-on charges muna sa mga consumer. Tignan po natin kung anong gagawin ng Malacanang. Pero bago tayo magtuloy-tuloy dyan, ito muna, pinakaunang panauhin po ngayong araw na ito sa programa natin. Ito bad news at mas mabuti pang mako natin straight mula po sa founder po ng LPG Marketers Association, si Sir Arnel T. Joining us for today's episode of the program. Sir Arnel, good morning. Welcome to the program, sir. Opo, good morning po, sir. Opo. Alright, sir. Salamat po. Kami po na pabigyan nyo. Anyway, sir, napanood ko na po yung interview sa inyo at nagbigay na po kayo ng masamang balita, sir, na magtataas na po ang presyo po ng mga LPG. Kailan po kaya ito, Sir Arnel? Opo, yan po kasi yung magaganap po sa April 1. Pero meron na rin po kaming naunang paggalaw nito pong nakalipas na Sabado. Ginawa lang po kasi itong staggered yung pag-angat dahil po doon sa mandatory requirement na kasalukuyan ngayon po ay yan po ang directive ng Department of Energy. Alright. Sa pagtataya po nyo po uli, sir, ng grupo nyo, mga ilan po ang itataas po again sa darating na April 1? Magkano na po ang LPG? Opo, doon na lang po siguro sa suggested retail price dito po sa Luzon ay maglalaro po yan sa 1,450 to 1,500 starting April po. Alright. Sir Arnel, you use the term Luzon. Ibig sabihin, sir, mas malayo pa like Visayas or Mindanao, mas mahal. Tama po ba? Tama po kayo sapagkat ngayon po ay based on our monitoring, may mga 1,400 na po sa Visayas and Mindanao. At normally naman po meron hong difference of 100 to 200 pesos. Ang depende po sa layo ng lugar sa Mindanao. Yun po ang difference between the price of Luzon sa Visayas and Mindanao. Alright. Sir Arnel, alam ko po minomonitor niyo yung movement po ng mga presyo po ng produktong petrolyo, pati po ng LPG sa merkado. Sa pagtataya po ng grupo niyo, sir, estimate niyo, sa tingin niyo po, meron ba kayo nakikitang medyo relief or pagbaba in the coming weeks or even months po, Sir Arnel?
Opo, yun naman pong tinatawag nilang crude oil pricing, yung sa Brent or kaya doon sa other monitoring groups na nagbibigay ng forecast. Ganon din po naman sa LPG, yung tinatawag naming Brent na sa case po namin, Argus po ang equivalent po niyan. Nakikita po namin sa presyo po ng LPG, hindi naman ho ganun kalaki ang inangat. Ang problema lamang ho, pareho po kami ng problema ng gasolina, diesel at LPG. Ang talagang sumipa pong pataas yun pong shipping cost. Kaya po patuloy kaming nakikipag-communicate sa Department of Energy at ganun din ho sa publiko na ipinaliliwanag po namin sa kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Middle East. Ang shipping cost po ang talagang sumipa pataas dahil po doon sa pagkakasara until now ng Strait of Hormuz. Opo. Sir Arnel, dagdag kaalaman po sa mga nakikinig sa atin, mga consumers po, no? Ang Pilipinas ba, usually yung lahat ng requirements po LPG, galing po yan sa Middle East po, sir? Opo, ang atin pong kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas, tayo po ay kumukuha sa mga international trader na nakabase po sa China, Singapore, Malaysia, and Thailand. Dahil ang atin pong bansa ay hindi po nakakadirekta sa Middle East para kumuha po ng LPG directly. Dahil masyado pong malaki yung barko na dala-dala po ng mga taga Middle East papunta rito sa Asia. Hindi po kakasya sa storage tang bawat kumpanya po na nandito. Kaya dumadaan po ito sa China at Singapore at yun po yung dadaan muna ron sa kanila at saka pupunta rito sa atin. At ang katumbas po niyan, ang buong Asia, is 90% po ng LPG requirement ay galing po ng Middle East. Alright. Sir Arnel, having said that, na meron pala ng dinadaanan yung requirement natin, napo-foresee mo ba, Sir Arnel, in the future na baka pwede tayong gumawa ng paraan na diretso na sa atin? Or is it not economically viable na direkta tayong kukuha dun sa Middle East papunta sa Pilipinas para, I think, medyo mababawasan ng costing, Sir Arnel? Maganda pong suggestion yan. At yan po ay pinag-uusapan, I believe, ngayon ng ating gobyerno dahil yun pong nakalipas ng mga nakaraang conflict sa Middle East, hindi po ito inabot ang kasing tagal po ngayon na halos mahigit na pong isang buwan. Ang tinitingnan na po nila ngayon ay yun pong pinag-uusapan na po in fact with the private sector, yung tinatawag na strategic oil reserve na kung maaari ba tayong magtayo ng mas malalaking storage facility dito sa ating bansa. Ang pinag-uusapan na lang po nito ay kung ang gobyerno po ba ay papasok at partly magiging parang kung ano man yung tawag dito pwedeng mapag-usapan kasi medyo mabigat po ang halaga nun. May initial cost po na po pwedeng magdagdag tayo ng storage capacity na maaaring umabot sa 100 days. Pero billion po kasi. Initial computation I believe is around 200 to 250 billion pesos. Kaya medyo mabigat ang pangangailangan na pera para dyan. At ito naman po yung mangyayari lamang every time may conflict. Kaya yun po ang pinag-uusapan pa sa ngayon. Yan namang quote-unquote, Sir Arnel, yan na rin yung mga ninanakaw sa gobyerno. Tingin ko, sir, pwede. Mahirap po ako mag-commentor yan, pero yan na lang po muna ako sa aking kapasidad na makapagbigay po ng opinion. Alright, binibiro lang kita, sir. Galing naman sa akin. Sir Arnel, salamat po. Kami po ay pinagbigyan nyo at mabuhay po kayo sa grupo nyo. Thank you. Apo, salamat din po. You have it, Sir Arnel T. Ang founder ng LPG Marketers Association. Ayan. Yung gano'n na nga yung ninakaw, di ba? Ganyan yung 2 billion ninanakaw, di ba? Tama ba ako? 200 billion daw ang initial costing ng kung magtatayo tayo ng imbakan. Okay? Palaging kawawa ho tayo eh. Yang pong Middle East, napaka-volatile po niyan. Meaning, hindi mo malaman kung kailan sisiklab ang kaguluhan dyan. Historically speaking, palagi yung may guluho dyan. At ilang beses na nga pong nakita ho ng mundo na kung ano yung maaaring epekto ng kung sakaling sisiklab ang kaguluhan dyan.
Pilipinas, naisulat ko po sa column ko nitong nakaraan sa Saksi Ngayon, Rapido ni Patrick Tulfo. Ang title po ng column ko, hindi na po natuto ang mga pangulo sa bansa natin. Nilalat ko na po yan. Okay? Alam nyo, maliban siguro dun sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung ang tawag po ng mga tao, matatandang tao, si Makoy, yung pong ama ni concurrent President Bongbong Marcos Jr., okay? Yan pong si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., di ba? Panahon po niya nung tumama po yung tinatawag na oil shock. Diyan po sa Middle East, oil shock po yan. 1960s, 1970s po. Dala po ng kaguluhan dyan. Okay? Dala ng kaguluhan po dyan. At nakita po ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., okay, yung ano yung epekto niyan sa bansa po natin. What is the direct effect in the country? Kaya nga po binuo po niya yung Oil Price Stabilization Fund, OPSF. Okay? Kung saan ang naging sistema po, kapag gumagalaw po yung presyo po ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, yung pong natitirang mga oil companies nung panahon na yon, Shell, Petron, saka Chevron or Caltex, kumukuha po sila ng karagdagang budget doon po sa OPSF. Okay? Para po hindi po tataas yung kanilang delivery cost, yung kanilang retail cost. Tumataas rin po yung presyo dati. Okay? Tumataas din po yung presyo ng produktong petrolyo dati, pero hindi po katulad ngayon. Dahil po dun sa OPSF na pondo, kung saan kumukuha po yung mga existing oil companies that time para po pandagdag po dun sa pambili nila. Okay, hindi po masyadong malaki yung tinataas. Ang negative effect lang po niyan, ang negatibong aspeto po niyan, kapag bababa po yung presyo sa pandaigdigang merkado, hindi po ito nare-reflect sa presyo po dito po sa local market. Okay, kasi nga po, kumukuha po yung gobyerno ng pera mula po doon sa pinakakarga ng mga tao ng panahon na yun. Pero ang magandang balita po diyan, constant naman po yung presyo. Hindi po ito galaw ng galaw, hindi katulad ngayon. Okay? Konting paggalaw lang sa presyo sa world market, i-reflect na kagad dito sa bansa po natin. Anyway, tayo po ay maghanap buhay muna. Ang oras po natin, 11:32. Ang oras po sa Pilipinas, rather, 11:32 na umaga atin sa atin ng San Miguel Flavored Beer at ng San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly at ng NGCP Red Juice, Pagcor, Meralco at ng Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo si Sepla sa Panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Babalik po kami kagad. Diyan lang po kayo, Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@hardcore.ph. Bingo Plus, Bingo Sisaya, Plus sa Panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan.
Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na istruktura na malapit sa linya torre ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang paalala mula po sa NGCP. May power ang may alam, ligtas ang laging ready. Hala, walang tigil ang ulan. Naku, di matutuyo ang PE uniform ko. Buti may dryer. Basa pa eh. Isa pa nga. Ops, tama na yan. Kahit paulit-ulit mong i-dryer yan, hindi bibilis ang pagpapatuyo. At sabi ng Meralco, 5 piso ang dagdag singil niyan kada buwan. Lo, ganun po ba, Nay? Ganun. Kaya dapat, wais tayo para makatipid. Sabi nino? Sabi ng Meralco. May power ang may alam, ligtas ang laging ready. Brought to you by Meralco. This is a paid advertisement. ASC reference number U0194N0722225M. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Alright, thank you very much. At tayo po ay nagbabalik. Andiyan ba? Alright, okay. Akala ko wala. Akala ko na off ko yung microphone. Anyway, tayo po ituloy-tuloy pa rin. Mainit na araw po ng Lunes. And believe it or not, hindi po ako naka-aircon sa akin pong tahanan ngayon. Usually, pag ako po ay nagpo-programa, ako po ay nagbubukas ng aircon kasi nasa taas po ako eh. Alam niyo naman po yung kapag summer, di ba? Kapag dalawang palapag yung bahay nyo, yung pong taas, mainit po yan. Yan po yung sumasulog po talaga ng init galing po sa bubong, no? At sa baba, medyo malamig po. Okay, so I haven't, ever since I decided, pinayagan kami ng istasyon na magprograma sa bahay bilang pagtugon na rin sa panawagan po na magtipid po ng kuryente. Ako po hindi hindi na po ako nag-aircon. Medyo sapat na po itong electric fan. Yung isang electric fan ko parang yung Miss fan. I think that's already fine. Total ang programa 1 oras kalahati lang, no. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, no. Kung ano yung pwedeng magawin nyo upang makatulong kahit paano sa hinaharap po ng bansa natin. Yung pong maliliit po ba ng mga bagay na pwede nyo gawin, like papatayin nyo yung mga ilaw pag wala po tao yung kwarto, tanggalin daw yung saksak ng mga appliances na hindi ginagamit. These are small things na kapag pinagsama-sama will add up. Pero bago yan, tayo po ay magtuloy-tuloy pa rin sa ating programa at nandiyan na po yung ating ikalawang panauhin. Siya po ay palagi nating na-interview. Buti po napapagbigyan tayo. At medyo mahalaga rin po itong topic na ito, no? Pero without further ado, papasukin muna natin ang presidente po ng Private Hospital Association of the Philippines or PHAPI. We have Dr. Jose Rene de Grano. Good morning po, Doc. Welcome to the program once more, sir. Yes, magandang umaga, Sir Patrick. At sa ating po mga nakikinig. Opo. Salamat po, Doc, at kami po napabigyan nyo. Anyway, sir, may bad news. Puro bad news. At ito nga po, may connection pa rin sa gera po dyan sa Middle East na nagaganap pa rin hanggang ngayon, no? Mukhang mapipilitan yatang magtaas daw ng private hospital fees po yung mga miyembro nyo kapag nagtuloy-tuloy pa rin yung gera na yan. Yes. At patuloy pa rin po yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Doc? Yes, hello. Opo. Yes, sir. Posible po yun. Posibleng mangyari yun kasi nga medyo ramdam na rin nila. Yung unang-una yung sa diesel, ano po, siyempre yun ang unang naramdaman nila pag sa mga sasakyan at saka sa generator sets na kailangan sa ating mga ospital. Yun po ang talagang medyo ramdam agad nila. Pero itong susunod pong mga pwedeng epekto ay dahil na po yun sa depreciation ng ating pera, ano? Isa pa yan. Umpisa po nung dati 47, $1 is to 47 yan, 60 pesos na, no? Ang laki po ng naging diferensya, more than 25%, ano? So, yun po ang problema po sa atin ng ospital karamihan sa mga
supplies, sa mga ginagamit yan, imported. Ano po, kaya medyo magkakaroon po ng malaking epekto yan sa ating equipment, sa ating supplies, at dun sa ibang gamot na ating ini-import. At yun po in-expect namin siguro in the next 2 to 3 months kung magpapatuloy po yung mga kondisyon na ngayon. Opo. Alright. Doc De Grano, sir, having said that, dalawa pala yung factors na pwedeng maging dahilan ng pagtaas po ng singil po ng mga pribadong ospital. So mukhang binanggit niyo po, sir, yung pataas na presyo ng diesel at ito nga pagbaksak ng piso laban sa dolyar. Baka po mas mataas pa sa 5%. Doc Jose, what do you think? May posibilidad pong gano'n. Pero hindi naman po yung tinatawag natin na across the board. Ano? Siguro Opo. yung ang gagawin muna ng mga ospital dahil ramdam din naman po nila ang ating mga kababayan, ay di kung alin lang po muna siguro yung talagang apektado, ano? Ng mga nagiging problema natin right now. Minsan kasi po ang nangyayari niyan, hindi rin namin kontrolado, no? Kasi katulad ng supplies, yun naman po binibili din namin, no? Apo. Yung mga equipment, ini-import din namin, no? Yes. So, talagang hindi namin kontrolado yun, no? So, yun po ang magiging usual effect. Hindi pa nga natin kinoconsider na biglang halimbawa magkaroon tayo ng legislated wage hike. Ano? Yun lang medyo another thing na medyo dapat natin paghandaan. Opo. Opo. May understand naman, Doc. Ako I understand why there's a need to raise nga yung sigilan din to cover up the cost. At ang problema nga, Doc, there's really no end in sight, no, unless the government of course may extend help po sa private sector, sa medical sector, no? Opo. Para po kahit paano ma-absorb po itong pagtaas ito, Doc. Oo, ganun nga po, ano. Pero alam nyo, nagbigay nga po ng anunsyo ang St. Luke's. Ano po, alam mo, St. Luke's sa pinakamalaking ating hospital. Pero Apo. siyempre, ang sa tingin po nila ay lalong mahihirapan ang ating mga tao kapag nagtaas sila. No? So sinabi nila na hanggang kaya nilang ipagpapatuloy nila ang paglilingkod na hindi naman nila kailangan magtaas ng mga katulad niyan. Po. Iba naman, Doc. It's a good thing you mentioned St. Luke's. Laki naman yan. Hindi po katulad ng ibang mga miyembro nyo, Doc. Hindi po kaya mag-absorb ng mga losses po, Doc. Tama. Lalo po yung ating mga maliliit na ospital, ano? Kasi kumbaga para na rin natin sinabing isang kahig sa tupa din ano? Kung ano ang ginagastos nila, kung ano yung binabayad ng mga pasyente, ganun po yan sa maliliit na ospital. Yung medyo malaki na ospital, medyo na-absorb nila initially kung ano yung mga cost, no? Kaya katulad ng St. Luke's, kaya nila yan, may malaki siguro silang buffer, ano? Pero ang kawawa ay yung ating mga maliliit talagang ospital na talagang pinipilit nila o may kapan nila na magserbisyo pa rin despite the increase ng mga ganyang commodities at epekto po sa kanila. Opo, that's the reality of it, Doc, no? Wala naman tayo magagawa dyan. Kung ba talagang we have to grin and bear it. At ito nga, meron namang PhilHealth, Doc, at iba pang pwedeng ng tulong kung sakasakali, Doc, no? Tama po yun. Malaki naman po na itutulong ng PhilHealth kasi so far naman po, mabilis sila magbayad, no? So yung halimbawang serbisyo na i-advance ng ating mga ospital ay kung tama ang ating pagki-claim ay within less than a month po na ibabalik agad nila. So magandang tulong po yun sa ating mga ospital. At sa Department of Health naman po, patuloy pa rin po ang pagbibigay nila ng mga halimbawa yung sa MAEPIT, ano po. Kaya medyo nakakatulong po sila sa ating mga kababayan. Opo. Alright. Doc, samantalayin ko na, bakit napakawalan? Summer na. As declared by Pag-asa, tag-init na. Ano ba, Doc, ang mga dapat gawin ng mga tao ngayong sobrang init po ng panahon, Doc? Oo, iwasan po natin yung dehydration na tinatawag. Ano? Kasi alam nyo man, sobrang init na, summer na talaga.
Ano? Kaya mag-iingat po tayo. Lagi tayong, kumbaga sa magdala ng tubig at kung talagang naiinitan, sumilong, gano'n, magpalamig muna. Ano? Huwag tayong masyadong, kasi siyempre, alam niyo, as much as possible, huwag tayong ma-ospital. Talagang magastos po ma-ospital. Kaya kailangan po nating iwasan po yun at maging malakas ang katawan natin. Siyempre, alam niyo naman ng summer, gusto natin lumabas, magpunta sa beach, etc. Pero yun po, sana ay ingatan natin na tayo yung magkaroon ng tinatawag na heat stroke o kaya yung dehydration. Opo. Alright. Dr. Jose Nedegrano, sir. Salamat po, sir. At ingat po kayo. Mabuhay ka, sir. Thank you. Opo, mabuhay din po kayo, Sir Patrick. Maraming There you have it. The president of PHAPI. Okay. Si Dr. Jose Nedegrano. Bad news. Like what I said, mahirap eh. Parang yung St. Luke's, okay yung St. Luke's kasi sabi nga ni Dr. Degrano, Private Hospital Association of the Philippines, no? Siya po yung pangulo. Ano raw ano ba ito? Kayang i-absorb ng St. Luke's. St. Luke's malaking ospital po yan. Pero yung malalitang ospital, talagang hindi mo masisisi kung magtataas ng presyo. Talagang pong iindahin nila. Yan po yung reality of it. Yung realidad po ng epekto ho ng pagtaas po ng produktong petrolyo na yan. Nakatulad niya ng sinabi ko kayo na bago natin papasukin si Romy Barredo para sa kanyang report. Tawag doon, ilang pangulo yung naupo sa bansang ito, no? Although ngayon lang tayo nakaranas ng ganito, no? Pero nauna ko lang nabanggit, panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya niya itinatag yung OPSF kasi nga nakita niya yung masamang epekto ng paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Okay, tinatag po niya yung OPSF. Okay, at after that, wala na. Ilan pangulo yung nagdaan? Pangulong Corazon Aquino, Fidel Ramos, GMA, itong si Pinoy, hanggang sa Pangulong Duterte. Wala akong makitang pangulo na merong bang foresight upang gumawa po ng mga panukalang batas na magpoprotekta sa bansa natin sa mga pangyayaring ganito. Ang problema kasi kapag mababa po yung presyo, 'di ba? Pare-pareho tayong kumbaga yung sa gobyerno petiks lang. Pero kapag tumaas na, saka lang kikilos yan, saka lang mag-iisip kung ano yung gagawin para po masolusyonan nga yung mga problema natin sa paggalaw ng mga produktong petrolyo na talaga naman nung nakaka-apekto sa bansa natin. Anyway, meron tayong report na kaantabay si kasamang Romy Barredo. Papasukin natin. Romy Barredo, please come in. Kuya Patrick, matatandaan na nakarang taon na nabigla lahat sa paglagablab ng isang malaking sunog na tumupok sa magkakatabing bahay sa Purok 5, Barangay San Bartolome, Santo Tomas, Pampanga. Mahigit 20 pamilya o higit 100 individual ang nawalan ng tirahan at naapektuhan. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office, ngunit sa gitna ng trahedya, umusbong ang pag-asa. Itinayo ang Progreso Community Housing Project Phase 1 na matatabuan sa 1.3 hectares na lupang donasyon ng Sambo family sa Barangay San Bartolome. Pinangunahan ni Governor Lilia Pineda, Santo Tomas Mayor John Sambo, for District Board Member Kay Lagid, ang turnover ng mga susi at Certificate of Ownership ng bawat benepisaryo sa naganap na turnover ceremony. Ako po si Romy Barredo ng DCME Radio TV. Romy? Yes, sir. Yung bahay na pinakita mo, ano ba yan? Pabahay? Walang kisame, no? Parang bubong na kagad. Oo, kasi siyempre gawa lang ng provincial government, NGO, tsaka nag-donate yung mayor ng 1.2. Okay, partner. I'm just being, wala naman tayong inaano ko lang, partner, na dito nga sa bahay ko may kisame ako pagkainit. Di lalo siguro pag walang kisame, partner.
Kasi meron naman isolation yung pabahay na yun. Ayun. Oo. Tama partner. Alam mo medyo- naman pagkainit. O malamig din yung pagka may isolation. Alam mo ba nung panahon ng Clark yung duty free? Mga bodega ng Kano yun, di ba? Oh. Makikita mo yung mga bodegang yun, may insulation lang yun sa taas. Pero centralized aircon, di ba? Aircon partner Wala tayong pang centralized sa Romy. Mahal ko rin. Ikaw pa. Hindi, partner, alam mo, kung kayo na nasimula mo yung programa, ilang beses na ako nag-zoom, nagre-remote broadcast sa bahay partner, may punto ka, kaya ko naman bayaran yung kuryente, kaya lang partner, I decided na dahil nga sa kinakaharap ng bansa natin ngayon, sinasabi ko na kung ano yung pwedeng kumbaga ay mai-contribute, maibigay mo para makatulong sa pagtitipid, gawin mo. Ako partner, ako yung naka-electric fan lang, maniwala kasi hindi. Wag ka naman magdusa, wag ka naman. Sa edad mo, wag mong pabayaan yung sarili mo. Mas mahirap Isang yung oras, baka hospital. magkasakit, no? Mas mabigat. Partner, isang oras kalahati naman yung programa natin. Ikaw talaga, Romy. Buhay ka. Salamat, Romy. Maraming salamat. Rado ni Tulpo. Back to you. Ano na sabi ni Romy? Kakuripot? Hindi po. Noel de la Cruz. Good morning, brother. Okay. Hindi po tayo kuripot. Kaya ko naman magbayad ng awa ng Diyos. May pambayad na akong kuryente. Kaya lang, we are now in the state of national energy emergency. Di ba? State of national energy emergency. Okay? Ibig ko sabihin yan, syempre, meron tayong problema po sa enerhiya. Okay? Wala pa naman tayo sa punto na malala. Okay? Napaliwanag ko na po sa inyo yan. What does the state of national emergency means? Okay? Isa lang po itong precaution. Okay? Kumbaga, para po ang Pangulo, ang Malacanang, through the President, may be able to institute changes, okay, sa paggamit po ng kuryente natin para po mas makatipid. Okay? Kumbaga, because of the state of national energy emergency, yung pong usual na practice, pwede pong ma-bypass po yan. Okay? Pwede nga halimbawa, makialam ang Pangulo sa presyuhan ng produktong petrolyo, pwede niyang tanggalin ang mga buwis na nagtataka tayo, hindi pa rin ginagawa hanggang ngayon. Okay? Nakabang po ang mga iba't ibang sektor po ng ating lipunan sa pagtanggal man lang ng excise tax, but surprisingly, wala pong ginagawa ang Malacanang po dyan at nasabi ko na dati doon nitong nakarang mga araw sa isang panayam, sa isang panauhin natin na siguro ang katwiran ng Malacanang hindi pwedeng tanggalin yung excise tax nga sa petrolyo kasi nga diyan kinukuha yung pang-ayuda. Okay, kaya lang, ang kawawa naman kasi, hindi lang naman ho yung mga kapatid natin na jeepney drivers, okay, at yung mga nasa public transport sector. Lahat naman po tayo tinatamaan yan, di ba? Kaya nga po, siyempre, mas maganda ang Malacanang, maggawa kayo ng layunin, aksyon, na kumbaga, lahat po baka makikinabang. Kapag tinanggal mo yung excise tax niyan, siyempre, mababawasan yung presyo ng gasolina, 10 piso. Presyo ng diesel, 6 na piso. Okay. Mas mababa lang yung 6 na piso. But it's okay. At least may bawas. Diba? Kaya ang tataka tayo, but ang Malacanang, kahit na nabigay na sa Pangulo yung kapangyarihan under the declaration of the state of national energy emergency, hindi pa nagbabawas ng presyo ang Malacanang. Makes you wonder. At nais ko nga, nasabi ko, itong nakarang panayam ko nga sa isang ekonomista, sino ba ito? Si Raymond Africa. Sino ba itong si Mr. Africa ng Ibon Foundation, no? Sino ba yun na Louis? Sino ba yung nakausap natin? Nasabi ko na siguro kaya nga hindi pa rin tinatanggal yung presyo nga, rather yung buwis sa ni Africa. Ayan, thank you very much ng Ibon Foundation. Kaya hindi pa natanggal yung buwis nga
excise tax sa petrolyo kasi nga katwiran siguro ng gobyerno, yung pondo na pinamimigay sa ayuda galing dyan. Kaya lang ang problema, ulitin ko Malacanang, ang nakikinabang lang po ay nasa baba. Na tama naman po because essentially talaga sila naman ang tinatamaan nito. Pero huwag namang isipin na yung mga nasa middle class. Okay? Huwag na nga yung mayayaman Nasa middle class na lang na may pambayad yan. Tinatamaan din po yan. Tinatamaan po. Isawa ko na sarili ko dyan. Okay? Kapag tinanggalan nyo ng excise tax yung pasamantala yung produktong petrolyo, syempre, lahat po makikinabang. Hindi lang po yung mga kapatid natin na nasa laylayan daw ng lipunan. Pati po yung mga nasa middle class na talaga naman pong iniinda rin itong mataas na presyo po ng mga produktong petrolyo. Anyway, break muna tayo. Pagbalik natin, of course, we'll be wrapping things up. Ang oras po sa Pilipinas ay 11:55 na po ng umaga. Hatid sa atin yan ng San Miguel Flavor Beer at ng San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly at ng NGCP. Red Juice, Pakurat ng Meralco at ng Bingo Plus sa Bingo Plus. Bingo sa Sepla sa Panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Babalik po kami kagad. Diyan lang po kayo Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tadcor.ph. Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Nawawala ang stress kapag refreshing breaks halika na. I can't wait to be with you. San Miguel flavored beer na to. Apple, lemon, lychee, refreshingly sweet ang gusto ko. Apple, lemon, lychee, San Miguel flavored beer na to. Enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer, apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na may istruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang paalala mula po sa NGCP. May power ang may alam, ligtas ang laging ready. Hala, walang tigil ang ulan. Naku, di matutuyo ang PE uniform ko. Buti may dryer. Basa pa Isa pa nga. Ops, tama na yan. Kahit paulit-ulit mong i-dryer yan, hindi bibilis ang pagpapatuyo. At sabi ng Meralco, 5 piso ang dagdag singil niyan kada buwan. Lo, ganun po ba, Nay? Ganun. Kaya dapat, wais tayo para makatipid. Sabi nino? Sabi ng Meralco. May power ang may alam, ligtas ang laging ready. Brought to you by Meralco. This is a paid advertisement. ASC reference number U0194N0722225M. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Alright, thank you very much. Nagbabalik po tayo at we only have 2 minutes to go bago tayo magpaalam. Pero meron na tayong report si Koy Hipolito. Hahabol po. No? Sabi ni Koy Hipolito, ilang kumpanya ng bus nagtaas na ng pamasahe patungong Batangas. Ganun talaga, Koy Hipolito. Koy, please come in. Yes, Partner Patrick Tulfo, nabulaga nga ngayong araw ng Lunes ang ilang mga pasahero ng bus ito sa lalawigan ng Batangas patungo ng Metro Manila. Matapos na magtaas ng pamasahe ang ilang mga bus company mula sa dating pamasahe na 200 ay nagtaas ito ng 37 pesos na ngayon ay pumapalo na sa 286 pesos ang kasalukuyang pamasahe sa ibang bus company. Epekto pa rin yan ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
Ayon naman sa mga nakausap nating mga konduktor ng bus company na nagtaas ng pamasahe, ito daw ay utos ng kanilang kumpanya. Subalit nang hanapan natin ng sulat galing sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ay wala itong maipakita sa atin. Meron naman ilan mga kumpanya ng bus na nananatiling nasa 249 pesos pa rin ang pamasahe dahil wala pa umanong abiso sa kanilang mga kumpanya. Kasamang Patrick, narito ang pahayag ng mga nakausap nating mga konduktor at driver ng bus dito sa Grand Terminal sa lalawigan ng Batangas. Sir, ito po ba may abiso sa inyo ng kumpanya? Okay sir, di ba't wala pang abiso ang LTFRB? Paano yun? May abiso na sa inyo? Sige sir. Wala pang magbabago. Wala pang order sa amin na magtaas ng pamasahe. Sir, wala pa rin dapat ipangambang mga pasahero ninyo na kayo po ay magtataas ngayon sir? Sa ngayon po ay wala pa. Wala pang pagbabago kasi wala pa pong utos sa amin. Magkano pa rin po sir? Kukuntinin pa rin po pamasahe namin sa Maynila. Okay sir. Wala po silang nakapangamba sa amin kasi bago kami nagtataas ng pamasahe. Okay. So yan ang mga nakausap natin na ngayong araw na ito kasamang Patrick sa Grand Terminal dito sa Batangas, partner. Ako partner, hindi mo naman masisi. Pero siguro tanong tayo sa LTFRB kasi na-interview mo, meron ng pagpayag ang LTFRB pero wala namang anunsyo. So alamin natin siguro bukas si LTFRB partner. Yes, partner, oo. At hinahanap ko nga yung kasulatan, utos ng LTFRB kasi mahalaga yon para sa mga pasahero na may transparency, yung pagtataas ng pamasahe pero wala silang maipakita. Yes. Yan lang muna ang ating latest na balita mula dito sa Calabarzon. Ako si Koy Hipolito ng DZME, ang Radyo TV. Okay, salamat kapatid na Koy Hipolito. With that, we're wrapping up the program. Thank you very much for tuning in. At narinig po yung sinabi ni Dr. Jose Rene de Grano, ang Pangulo po ng Private Hospitals Association of the Philippines, or PHAPI. Mainit na po. Always stay hydrated at wear light clothing. Ito, nakaitim ako. Hindi po light ito. Papalitan ko mamaya. Anyway, I think I'll be informing you, Louie. Pero malamang-lamang baka Zoom na rin ako bukas. No? Anyway, stand by for the next program at have a blessed Holy Week ahead of us. Salamat po. Inyong napakinggan ang isa't kalahating oras na pagsasahimpapawid ni Patrick Tulfo sa Rapido Hitulfo.